curious lang ako sa mga nakunan yung mga larawan through the years. Kayo bilang mga photographer, ano ang pagkakakilala ninyo ngayon sa deboto ni Jesus Nazareno? In a short statement, siguro, in a nutshell, ano ang pagkakakilala ninyo sa kanila? Sino sila para sa inyo? Sino Ray, sila para sa akin yung mga devote? oo. Okay. Ako, I look at them or I see them as people who are, kumbaga sa usapan eh, real talk, di ba? Real talk sila, real people sila na who have humans who have struggles, who have blessings, both na ginagamit ang pagkakataon o sinasamantala nila ang pagkakataon na ito na either ay humingi ng tulong or magpasalamat. Because I have also captured, although I didn't, kung hindi, wala sa mga na-share ko, I've also captured before portraits, yung faces of people who were actually praying, even some during yung COVID, pero yung mga may, o nga pala, hindi ko nahalo kayo, may social distancing pa, may physical distancing. And over the years of covering this or of shooting in this piece, yun yung nakikita ko. Yung respeto ko sa kanila bilang faithful people because I might not be as devoted as them. Hindi ako kasing religious nila. Pero yung paniniwala nila, alam ko na parang faith nila ang nagdadala. And the lesson I get from that is actually yung magtiwala. So sila, nakikita ko sila bilang inspirasyon. Hindi lang sa aking pagpo-photography, kundi pati sa personal ko mga endeavors. Ganun. Raymond, habol ko lang na tanong dun sa shinare mo ngayon. Kapag kinukunan mo sila ng larawan, what is one dominant emotion that you feel? Can you name one emotion that you feel whenever you cover the Nazareno? Ang dominant emotion, especially for those serious ones, kumaga, no? Kasi is actually yung I don't know, I cannot pick a single word or a very significant word, pero siguro yung strong na paniniwala na for being there, for being grateful, for praying, for asking for help or asking for something, no? It's yung belief na maaring mangyari yun kung may hinihingi sila. At yung belief na kapag nagpasalamat sila, ay naririnig din. Kasi kung pinakinggan ang kanilang hiningi, papakinggan at maririnig din ang kanilang pasasalamat. So yung paniniwala ng mga devotees na yon is something that, I mean, in every situation in life, you must have to believe in something to move on, to get over challenges, to get over the hassles, difficulties, and everything that you encounter. So it is the faith, it's the belief that they actually show, and parang nakakahawa. Yun para sa Nahahawa ka. yes. Hindi not necessarily yung belief nila sa Nazareno or what, but it's the act of it's the mentality of believing, of having faith in something. And in this case, sa quiz na to, it's the faith is in the Jesus Nazareno. So you can apply that to anything, whether it's religious, whether it's about your career, whether it's whatever in life. So it's yung faith, yung paniniwala. Yeah. Thank you, Yun yung Raymond. dominant para sa akin. Thank you, Raymond. Romel? Yes. Yeah, well, ako naman, through the years na nag-cover ako dito, every time, kasi sabi ko nga, I always want to be sometimes on the ground zero. So, ang nakikita ko is, once na magpakita na yung puon, you will see them, iwawagayway nila yung towel.
majority of them alam kong nagpapasalamat eh, alam mo. So, kung gaano habang dumadami yung pumupunta sa translasyon, parang marami nagpapasalamat, no? So, hindi lahat nandoon may hinihiling. So, kung majority nga siguro is mas nagpapasalamat, kaya mas lalong dumadami. Ibig sabihin, may something na nangyayari. It could be anything, no? Baka naging milagro sa buhay nila. So, kaya sila nandoon, kaya nagpapasalamat. So, these are the people na parang true faith, no? Sa paniniwala na lang halos. Yung iba doon, parang doon na lang umaasa, di ba? Parang ang pag-asa nila, yung paniniwala na lang nila sa Diyos na alam mong sa hirap ng buhay natin ngayon, parang may pag-asa, no? Through the puon, may pag-asa pa rin, alam mo? Yun eh. So, parang hindi hopeless. Every year nakikita ko parang andun dumadami. So, may pag-asa. So, marami nagpapasalamat. So, these are the people na parang hindi naman hinihilingan yung sobra. Parang more of like kung ano lang meron at nagpapasalamat sila sa konting bagay na nabigay or nabiyaya sa kanila ng Panginoon Diyos. Ikaw naman, Romel, tinanong ko rin si Raymond kanina, kapag nagko-cover ka ng translasyon, ikaw personal, ano yung nararamdaman mo? Ano ang dominant feeling na nararamdaman mo pag nakikita mo sila at kinukunan mo ng larawan? Ang nakikita kong dominant feeling is yung tiwala ba sa Diyos. Alam kong it's hard to be there barefoot for more than 10 hours or even 24 hours. Pero parang napaka-strong ng faith nila na parang wala na silang halos takot, di ba? Kung mapano ba sila, mapilay ba sila, masugatan ba sila. So, parang yun eh. Parang sa akin, kaya nga sabi ko, ako rin, kung may ganun sila, parang sa sarili ko, nararamdaman ko na dapat mas palawakin po, mas paitindihin mo pa yung faith mo, no? So I think that's all we need now na parang through Him, may pag-asa, no? So, pasasalamat. Ang nakikita ko parang hindi lang yung just to be there na alam ko may iba, may mga iba doon, may iba-ibang purpose eh. Pero kung napansin ko this year, sobrang daming tao, pero sobrang haba ng pila going inside the church. Kasi all the way from the whole Palangka Street papuntang halos close to Ayala Bridge ang pila going inside the church eh. So nasaksiyan ko yun na parang hindi lang lahat na nandoon for the puon. Marami talagang pumupunta sa simbahan. Alam ko from different place or different part ng Pilipinas pumupunta talaga during the feast eh. So, I think it's more of the faith, no? Makikita na pinapakita at least hindi lang at least sa buong mundo, no? Na yung faith ng Pilipino bilang Katoliko napaka-strong.